So, yung mga ibang natin, mga katabas na naguguluhan, gusto ko lang i-explain na ang pagkatao ko, pwede akong ma-inlove kahit kanino. Kwak-kwak diba, ikaw ang bida, sa tuwa't saya, walang kapara, galing mo'y abot hanggang tala. Ikaw ang kwento, Tommy Brown ang pangalan niya. Hi mga katamis! Ayan, welcome po sa aking YouTube channel. Ito po nag-iisang kwak-kwak, Diva Tammy Brown! Ito na mga katamis, dahil day off ko ngayon, so wala tayong gagawin, kundi mag-rest at i-treat ang sarili syempre. So ito na nga, nandito ako ngayon sa Jiangnan. Ayan, nandito ako sa Jiangnan sa may Banawe. At syempre, kakain tayo ng hot pot. Higop tayo ng sabaw kasi medyo maulan ngayon at malamig ang panahon. So, ayun, may mga kasama ako mga friends. Ayan, kung may mga friends ako na mga pagod, mga pag-girl, meron ako mga friends na pamin. Halika na mga pamin kong friends. Halika kayo, dali! Oo, nawawala si kuya. Oo. Ayan, so may mga friends ako pamin. Kakain kami. At ito na sila, lumalabas na sila. Galing spa. Hi! Ayan, kumain din sila dito. So, kakain tayo dito sa Jiangnan kasi nabalita ako masarap dito ang sabaw. Ito si Marky, si JR, si Ivan. Ay, Ivan, ano ba? Marvin. At saka si Adrian. Aldri, ba't hindi ko sila makilala? Tsaka si June, dali ka na. Yeah! So, samahan nyo kami humigop ng sabaw ng hot pot dito sa Jiangnan. Let's go! Yes, syempre, order tayo. Order tayo. Ito yung kanilang mga minuos. Ay, ito. Tali, may gwapong ano. Parang ayoko sa VIP. Parang gusto ko dito sa si may gwapo. Parang mga pamin din sila. Pembarya. Ito. Natiin siya. Kasi parang may jowa siya. Parang nagkalit yung mga pamin. Kasi 'di ba, pag maulan, naglalabasan din sila. Yung mga bakla. Naglalabasan din yung mga ano. Kumikidlat kasi. Oo, kumikidlat. Dumadami sila. Para din sila mga pag umuulan, umuusbong. So ito na nga mga katamis, dahil andito na kami sa loob. Salamat sa staff ng Jiangnan kasi dito na tayo upo sa VIP nila. So ibig sabihin kami lang po na andito. Pero nararamdaman ko parang ang lamig. Ang lamig dito sa VIP nila. Ba't kaya malamig? Kami naman. Hindi, katapat po namin aircon. Ito na ang ating mga order. Ayan, may hinokimasu. Uy, thank you sa inyo ha. Actually, ang kaibigan ko talaga dito si John J. Kasi yung waiter po namin yan ng Vice Comedy Club. Siya ang aking videographer ngayon. Kaya ako sila naging friends from Hideout. Pumupunta-punta sila sa mga gig namin. Kaya naging friends ko na rin sila. Mas maganda kasi mas marami kang friends, di ba? Mas maraming, mas madami, mas masaya. Diba? May mga friends kang pag-girl, di ba? Pagbaklaan ng mga pag-girl, tapos pagbaklaan ng mga pamin. Nakaka-relate ako sa ganyan kasi dati nagpamin ako. Kaso, mas pagod yung aura ko. Kaya nagpag-girl ulit ako. Dati nag-short hair ako dati. Na-inlove ako dati sa pamin. Kaya ako dati nag-short hair. Okay. Ito na ang topic natin. Ikaw ba may love life ka? Yes, magpa 5 years na. Ay! Taray! Nasaan siya? Sa Japan siya ngayon. Sa Japan. Correct. Isa siyang hinoki mushroom. LDR sila. Yes. Pero pa umuwi-uwi siya. Actually, pauwi siya ngayon next week. Alam nyo, napaproud ako sa relasyon na LDR. Di ba pag LDR, medyo mahirap kasi malayo kayo sa isa't isa. Pero nag-aaway kayo? Oo naman. Nag-aaway pa. Actually, normal yan sa magjowa naman. Kasi ako, ang last kong relasyon, LDR din kami. Pero hindi nag-workout. Pero naka 3 years naman kami. Isa siyang tumbler. Isa siyang tumbler. Oo. Maliit na tomboy.
Ano siya, part siya ng LGBT. Isa siyang tomboy or lesbian. Sa mga hindi po nakakaalam, baka yung iba kasi hindi pa nila napapanood. Part po ako ng LGBT. Yung nakikita nyo na naka long hair ako, nagbe-makeup, nagli-lipstick, lalo sa show na talagang super show talaga ako. Pero yung pagkatao ko, kasama ako sa gender fluid, pan-gender, asexual, kasama po ako doon. Ako kasi, naranasan ko na yung lahat ng gender, lahat ng relasyon na experience ko na. Sa bisexual, sa straight, sa pag-girl hindi pa. Soon. Para kami mag-Star Wars. Ayaw mo i-try? Parang gusto na. Kasi naku-curious na ako. Sa straight, sa tomboy, sa tunay na babae, nagkarelasyon na ako ng ano. Kumbaga, doon ako nasa-satisfied. Lalo pag love ako, doon ako mabilis ma-fall. Doon sa mga nakarelasyon mo, saan ka mas nagtagal tsaka mas nag-enjoy? Sa lesbian, sa tomboy ako, pinakamatagal. Ito yung pinakamatagal ko in 3 years. In-embrace ako ng buong family niya. First time kong maipakilala sa, sa mga kamag-anak. Tapos parang reunion nila kasi umuwi siya galing mamas. Tapos pinakilala kang, si Tammy, girlfriend ko po. Naka-proud. Hindi, pagbabalik-balikan mo, nakakakilig siyempre. Pangarap lahat ng katulad natin na ipagmalaki. Kaso hindi nag-work out. So, yung mga ibang natin, mga katabas na naguguluhan, gusto ko lang i-explain na ang pagkatao ko, pwede akong ma-inlove kahit kanino. Basta babait, parang ganun. Basta komportable ako. Di ba may mga ganun naman tayo? Yung iba kasi hindi nila naiintindihan yung... Hindi nila naiintindihan. Halimbawa, usually pag gay na for girl, automatic inisip nila ang gusto talaga ang automatic nila is lalaki agad. Hindi. Halimbawa si Marky. Si Marky, he's a gay. Pero pag magkasama kami, komportable kami, para kami ang magjowa kasi hindi lang basta para magjowa, parang magkapatid na kayo, di ba? Family, best friend. Ganun naman ang magjowa eh. So ako naranasan ko na ngayong relasyon. Minsan nga sa chopstick. Minsan sa chopstick, nakakagusto din. Sa baso, sa nail cutter. Kung kanino ako ma-inlove. Open ka. Open ako kahit kanino. So sila naman, yung mga friends ko na tinatawag is pamin or pamen. O hindi porket nakita nyo na itsurang lalaki, bisexual na or pamen. Like that. Merong ganito. Katulad ni JR, he's a gay. He's a gay. Pag bisexual ka, may chance ka ma-inlove din sa girl or sa gay din. Also gay or transgender. Ikaw, Marky, ano ka? Gay. Ikaw? Gay. You're gay. Pero, ikaw din, you're a gay. Pero may pagkakataon ba na nagka-crush o nagkagusto kayo sa pa-girl? Kasi ako transgender ako eh. Baka naman trans tatay. O kaya transformer. Hindi, gusto, humanga. Like, sobrang na-amaze. Na-amaze ka? Sobrang ganda. Ano ba? Parang ikaw. Nung kabataan mo, yung nag-uumpisa ka, hindi ka nagkagusto sa transgender or sa pa-girl? Sa babae. Sa babae. Parang marami naman din dumaan sa ganun. Yung nagkakaroon ng girlfriend. Oo. So sa girl... stage na confused pa. Oo. Yung high school. Correct. Tapos eventually, na-realize mo na, parang ang basis na kayo. Diba? So nagka-girlfriend ka? Oo. Tapos napagtanto nilang ayaw nila ng seafood. Gusto nila pure food. Correct. Dahil ikaw din, nagka-girlfriend ka din. Nanligaw lang. Hindi natuloy. Tsaka iba kasi parang gusto lang nilang pagtakpan na hindi sila bakla. Oo. Tapos pag hindi ka pa open sa family. So yun yung parang way nila. Tapos nandigaw ka din. Oo, as in pero yung... hindi ka palang herada nun. Hindi pa. Tapos uso pa din yung mga sulat-sulat. Tapos bibili ako ng peking sing-sing. Oo, tapos ibabalot ko sa good morning towel. Tapos may mga lagay na halimbawa pita na
Yung parang pencil case, doon ko pa So, ano ilalagay. yung pinakamatagal? Para mga 2 years. So, may mga butch na mukha ng lalaki, ganun yun. Tapos short hair. Tapos, may lesbian femme or lipstick. Yun yung mga lesbian na parang babae talaga. As in, babae talaga. May ganun na, may mga magjojowa ganun. May mga namimit tayong ganun, di ba? Meron namang bi to bi, di ba? Merong gay sa gay. May ganon. Siguro kung kanino kang komportable talaga. Naniniwala ka dun sa, love knows no gender. Ayun, Mami Kami, may tanong pala ako sa'yo. Ano? Paano ka naging ganyan? Ano naging ganyan? Ganyan. Kapangit? ano naging ganyan? Ay, hindi. I mean, Yung yung gender preference ko, kung bakit ako, naging ganito ko kasi gusto ko, bakit? Siyempre, pag girl ka, magkakagusto ka sa lalaki. Tapos, nung nagko-comedy bar na ako, maliit na comedy bar po ako nag-start sa PIP campus, sa Lettuce and Pepper, alam niya ng mga ibang kasamahan. Doon ka na-discover, may maglalaki, tapos ang gugwapo, tapos magjowa pala, tapos nagkikis sila. Sabi ko, ate, ba't ganun yung dalawang lalaki nagkikis sila? Hindi ko pa naiintindihan yun na yung pala yung mga silahis, kumbaga, mga bi, mga discreet. Yung discreet, yun po yung pwedeng merienda, tuwing hapon. Biscuit yun. Yung discreet po, yun yung parang hindi nyo talaga ma-distinguish na bakla siya or gay siya. Talagang lahat ng kilos ng lalaki, yun siya. Yung po ang tinatawag na discreet. Hanggang sa na-in-love ako, na-fall ako sa ganon, sa mga bisexual. Oo, doon na nag-start. Tapos may mga story din pala na merong mga bisexual na nagkaroon ng jowa na pa-girl. So doon na parang, ay, pwede pala yun. Doon ko naintindihan na wala pala yan sa gender, di ba? Kung kanina kami nag-uusap dito. Kailang may mga bisita ako, saka kayo ganyan. Kung kailang may mga bisita, saka kayo maglalagay ng sinasabi ko sa inyo. Maaga kayo matulog ha, bukas may pasok. Ay, Kuya, sorry. I love you. May tip ka sa akin 100. Example na lang natin na si Mime, Vice Ganda. May jowa siyang straight na si Kuya Ayon. Hindi kasi porket na ang lalaki nagka-jowa ng bakla is gay na siya. Hindi naman yung ganun, di ba? Halimbawa ako, gay tayo, pumatol tayo sa petchay, so magiging petchay ba tayo? Hindi po yung ganun. Ito po si John J. Yan yung aming waiter na bakla sa Bahay's Coffee. Your identify as yourself as a gay. You're gay. Yeah. Actually, hindi ako nagkakagusto na-appreciate ko yung mga straight. Yung parang, gwapo naman to. Kahit naman sa girl, nakaka-appreciate din naman ako ng beauty ng girl. Pero, it doesn't mean na parang jowain ko sila. Sa mga pa-girl, sa trans, nagka-join, nagka-jowa. Ay, hindi siya trans eh. Actually, gay talaga. Literal siya na gay. Pero, high school. Pero mahabang buhok. Talaga. Transgender. Trans na ba yun? Pag mahaba buhok. Pero may bigote kasi eh. Trans tatay. Trans tatay yun. Nagkakagusto ka sa Dati, yung high school nga. Ngayon hindi na. Kasi, Bakit? parang naiba na, simula na nagkaroon ako ng mga paming. Kasi alam mo, share ko lang dito. To be honest, alam nyo, kaya ako pumatol doon. Kasi alam mo dati, akala ko sakit. Gipit ka? Hindi, kagi. Akala ko sakit to. Yung nararamdaman ko, na pag pumatol ako sa girl, pag pumatol ako sa gay, kapag pumatol ako doon, parang gagaling ako, magiging lalaki ako. Parang ganun yung thinking ko dati. In-explore mo palang sarili. Oo. Denial ka din. Oo. Denial ka pa yung mga Kaya yung parang akala ko sakit nga to. Pag pumatol ako doon, magiging lalaki ako kasi pumatol ako sa girl. At ayan mga katamis. Ayan, sarap-sarap ng kain namin. Tsaka, ito na nga yung chika. Sa mga katulad namin na nasa part ng LGBT, kaming lahat ay sarap maging bakla, di ba? Ang sarap maging gay. Ang sarap maging
kung sino ka kasi totoo ka sa sarili mo. Yes. Diba? Just be yourself. At saka, mahalin natin mga kapwa natin nasa LGBT. Huwag tayo mag-away-away, di ba? Yes. Kasi at the end, tayo magsasama-sama, di ba? Yes. Correct. At saka, congratulations pala sa bagong MIQ winner. Si Ann Patricia. Oo, actually ang higpit ng laban na. At ang uhusay lahat deserving naman manalo. Wala na, isingit ko lang naman. Oo, ayan. At saka thank you sa Jam na. Ay, thank you sa inyo ha. Yay! Sinamahan niyo ako. Sinamahan niyo ako. Dahil siya may tigpa 5,000 kayo! Bigyan ang jacket niya! Thank you for you. At saka sa staff, kay ayan, salamat sa pag-aasikaso. Pero salamat sa inyo lahat. At maraming salamat sa mga OFW na palagi nakatutok po sa aking channel. Maraming salamat. At huwag niyo pong kalimutan ang buong channel ng buong Beck Squad. Nandiyan po yan sa baba. At unahin niyo ng aking channel para updated kayo sa aking mga ganap. Again, ito po nag-iisang Kwak-Kwak Diva Tammy Brown. Salamat po, everybody! Bye! Bye! Kuya, order pa kami. Yung Oo, yung isang yung Kaya isang para sa lechon. Ha? Para kung ano. Wala yun. Bye-bye! Bye-bye, everybody!